Magandang hapon mga kaibigan at nagbabalik po nyo po lingkod Dan Can Ride. At ngayong araw ay pupunta tayo ng Lipa City mga kaibigan. Pupuntahan ko lang yung aking mga relatives, mga kamag-anak doon sa Lipa. At matagal na akong hindi nakakapunta ron simula ako ay grade 6 pa. Kasi makakasama ko na rin yung mga tuwing ko doon na matagal ko na hindi nakikita mga kaibigan. Tara samahan nyo ko sa aking biyahe. Sana maging safe yung biyahe natin dahil medyo malayo-layo rin dun Lipa, Batangas, no? Siguro mga 60 kilometers, pero dadaan ako ng ng Tagaytay. Doon tayo dadaan. Titignan natin kung may lamig pa ba ang Tagaytay kahit napakainit dito sa baba. So pag-usapan natin yung nagbabiral na lady rider, no? So pangalan niya ay Yana. So nagpunta siya ng Zambales, tapos sumingit siya sa bahaging right side ng isang pick-up. So nangyari medyo nagit-git siya, kaya na-bad trip siya. Ang ginawa niya, kaya nagbigay siya ng bad finger dun sa pick-up. Saka kaya palagi kong pinaalala at dapat tayo maging kalmado. Mag-iisip muna tayo bago umaksyon at magsalita para hindi tayo nagagaya sa mga ganong insidente, no? Maging responsable at matalino tayo sa bawat desisyon. Gawa ka man ng content, maging responsable ka sa paggawa ng content, hindi yung puro kayabangan lang, no, pinapairal, no? Hindi ako bumibilib sa mga mahiyabang. Mas bumibilib ako sa mga taong marunong magpakita ng kagandahang asal. Yung magandang example sa mga kabataan, sa mga viewers, sa mga subscribers nila, yun ang hinahangaan ko, hindi yung puro yabang lang. Dahil sa napakagulong mundo, maraming gustong sumira sa atin, maraming gustong magpahamak sa atin, no? Maraming masasamang loob. Kaya tayo mag-iingat at maging responsable sa bawat kilos, sa bawat ipopost natin, dahil marami dyan ang gusto tayong hatakin pababa. Kaya tayo maging matalino at maging responsable. Hindi yung puro kung ano-ano lang yung mga ipopost mo, kung ano-ano alam mo na, diba? Hindi mo ikakaangat yun, hindi mo ikakabida yun, hindi mo ikaaangas yun, o ikabibilid na ibang tao yun kung puro kayabangan lang, diba? Lalo na mapatsyempo ka sa ganong sitwasyon, di ba? O yun, ikaw yung nangyari, hindi yung tao na pinost mo dun sa yung vlog. Kaya maging responsable tayo, maging maingat. Kung alam mo meron kang nasabi hindi maganda, i-delete mo agad, huwag mo nang hayaan mapanood pa ng iba. Ganon din yan sa buhay natin, no? Maging kalmado lang tayo, huwag basta-basta salita, basta-basta bitaw na masasamang salita o kung ano man, o kilos na ikakasama ng loob ng iba. Mag-isip muna tayo, no? Think before you act, think before you talk. Sa ganon, bawat desisyon mo ay hindi ka magsisisi. Lagi tayo mag-iisip muna tayo, gamitin natin yung utak natin, no? Hindi yung kung ano-ano yung binabago natin sa katawan. Inuuna natin bago yung palabas na kanyon, pero yung utak natin hindi natin binabago, no? Hindi natin ine-enhance. Balik na tayo, kakadaldal ko, namali ako ng pasok. Nagharap naman ako ng tamang U-turnan, no? Para hindi tayo mahirapan. Kung ikaw, mahilig ka magpaganda o magpapogi, no? Kesa unahin mo baguhin yung katawan mo, yung dibdib mo, yung lawi mo, yung kilay mo, diba? Yung height mo, diba? Yung balat mo, tao ka lang din na hindi tayo perfecto, no? Walang mawawala sa atin kung tayo'y magiging mabuting tao. Walang mawawala sa atin kung tayo'y magiging mapagbigay at mapag-unawa, no? At mapagpasensya. Walang mawawala sa atin, wala tayong gagastusin kung ganun pag-uugali natin. Napakamura lang talaga, no? Hindi tayo gagastos. So wag puro panlabas na kanyon lang o katangian yung babaguhin natin para tayo maging maganda sa paningin ng iba, kundi pati pag-iisip natin, baguhin din natin para package, kumbaga package, hindi lang panlabas na kagandahan, pati kaisipan. Maganda ka na nga sa pangangatawan, pati sa kaisipan maganda ka rin, di ba? O pogi ka rin, di ba? Dapat ganun tayo, package, di ba? Huwag nating isipin na porket maganda tayo o mayaman palagi tayong tama. Hindi sa tingin mo lahat ng oras tama ka, no? Porket marami kang pera, maganda ka, no? Kinabibiliban ka ng mga tao, hindi lahat ng oras tama ka, no? Mag-isip ka muna kung tama yung mga sinasabi mo. Hindi lahat ng oras papanigan ka. Kaya tayo maging responsable, no? Baguhin natin yung ating sarili, yung ating kaisipan. Actually pwede natin i-practice yan sa bahay pa lang, no? Yung kabutihang asal, no? Kasi pag mabuti yung asal natin sa loob ng bahay, madadala rin natin yan sa labas.
Pero kung hindi maganda yung ugali mo, siguro solo pa lang ng bahay nyo, mas malala pa, di ba? Ganyan na puro traffic ngayon, puro dire-diretso na lang, wala nang sasakyan. Sana hanggang Lipa ganun din. Dasma, Tagaytay, here I come. Kapag dire-diretso yung takbo mo tapos mahina yung tunog ng motor, no? Nakaka-relax. Hindi yung sobrang lakas. Kahit dire-diretso yung takbo mo, ang sakit sa tenga. Yung ADB, tignan mo na ba yung likuran? Kakaiba. Kala ko kinostomize lang, pero bago yung upuan, naka-plastic pa. Yung bagong ADB, Oo, mukhang bago. Mukhang bago, oo. Hindi na siya matte color, pero na siya, glossy na siya, Tapos yung upuan sa likod, nag-iba yung upuan sa likod, I mean yung ilaw niya sa likod, nag-iba, hindi na yung parang square tapos may X. Kaya ako nasabing bago kasi yung upuan niya sa likod may plastic pa Tiga, paikutan natin. Tignan natin. Oo nga, kakaiba, kulay gray yung kulay niya. Kaya di na tayo abot. Abot ba tayo? Ay, di na abot, tuminto na lang tayo. Baka tayo mapagalitan, mga kaibigan. Mag 1 bar na yung aking gas. Kailangan na natin maghanap ng gasolinahan para mapagpapuno. Sarap po, dire-diretso yung biyahe natin, walang traffic. Ang sarap. Oh yeah, sana laging ganito. Sarap. Ha? Halidid. Tara. Sir, 300. Okay. Tara mga kaibigan, nakita ko sa mapa nasa mga 47 km pa, so malapit na ako sa Tagaytay, and then another 47 km. Malayo-layo pa. Kaya kailangan medyo bilisan na natin kasi ayoko maabutan ng gabi sa pagpunta doon sa Lipa. Napakalamig. Nandito na tayo sa Tagaytay City, Ito yung napakasikat na rebulto rito sa rotonda ng Tagaytay. So ikot tayo para dumaan tayo sa kaliwa. Yung temperatura, hindi mo akalain Tagaytay na. Kasi yung temperatura niya parang, alam mo na, yung hangin lang sa hapon, Pag pa-sunset na medyo malamig-lamig na. Ayan, pag tumatakbo yung motor, malamig din pero hindi yung giginawin ka. Parang parang pagkaka-sunrise lang o pa-sunset. Yung alam mo na, parang hindi naglamig o sa ewan ko ba, hindi ko ma-explain, basta malamig. Meron palang traffic light dito sa Starbucks. Starbucks, ito yung pababa. Tara. Yung pababa. Napakatarik na pababa sa Starbucks. Traffic sa Tagaytay, yung papuntang yung kabilang side. Mas malapit yung Vulcan Taal dito kumpara dun sa kabilang side. Kitang kita rito. Kasi pag pumupunta ako dun sa kabilang side doon, mas malayo 43 kilometers, 1 hour and 49 minutes to go. Layo pa, oh my god. Tayo, Coffee Project. Ganda dito marami tumatambay. Teka, parang mali yung nadaanan natin Pero mali nga. Babalik tayo, mali na daanan natin. Diba, sabi ko na nga mabuti tumingin tayo sa mapa. Ayun, balik tayo ngayon. Hindi naman siguro ganun kalayo yung nalagpasan natin. So dito raw tayo kakaliwa. Dito tayo lumagpas. Kopya. May daan pala rito, hindi ko lang alam. Kailan ako nakadaan dito. Pasikot-sikot. So parang daming twist. Pababa kasi ito ng Taal. Taas pala natin, kitang kita yung sa baba. Kasi tayo, ayun yung Taal, ganda. Ayun na, hindi natin makita. Ayun yung Taal, kitang kita rito. Kaso napakatarik ng kalsada. Ito, napaka tulis nung kurba. Yung ganda Ano kaya yun? Parang nakatakot parang hindi kaya babagsak yan. Yung struktura doon sa taas ayun parang nakatakot. Parang babagsak siya sa akin. Napa tayo paikot-ikot mga kaibigan. Ikot-ikot-ikot. Napakatatarik ng niya, mga kurba. Parang ang hirap dumaan dito. Parang Lobo Batangas ang dating Alam mo na yun, kung nakadaan ka na ng Lobo Batangas, parang napakataas, parang hirap. Lalo na kunyari dalawa lang isa doon na 1.3 na kunyari Vios o ano ba, G4, tapos manual pa. Parang
Hirap na hirap. Eh, ganda ng talo. Actually, nakakit na ako dyan. Nangabayo pa nga kami doon sa bunga nga nung pinaka vulkan. Nakakapagod kasi nakakapagod pag mga bayo, pero ngayon hindi na yata pwede kasi diba naging active siya ulit ngayon. Dito yung lugar na wag ka sanang masisiraan kasi kunyari paakit ka tapos pauwi ka. Naku, ang hirap magtulak. Magpapapunta ka talaga na mag-rescue. Eh, yung vulkan, yung maliit na vulkan, nakita mo taas natin, no? Tignan mo, napakataas ng ano, napakataas. Kalsada. Talagang ano eh, padive. Mahirap pag kunyari yung sasakyan na sa harapan na yung Vios 1.3, no? Dapat automatic para di masyadong hirap. Dito na tayo sa Talisay. Welcome Talisay Gateway to Taal Volcano. Nakarating din tayo rito. Dito maraming tawilis, no, sa Taal kasi ano yun eh, parang yung isda kasi na tawilis is freshwater. Parang sardinas na namuhay sa freshwater. Kaya kakaiba yung lasa niya, saka mas masarap. Ito lang yan matatagpuan sa Tagaytay. Kalsada rito puro pababa lang. Layuna de Taal. Okay. Ang maganda dyan Pabala, landslide prone area. Mag-iingat sa bumabagsak na lupa o bato. Sigsag. Hindi ka pwede mabilis dito. Pero pag pataas ka kailangan mo ng ng buwelo kaya kailangan talaga bibilis ka pero pag pababa wala, nakaprimera ka lang para hindi masyado dire-diretso ka, dahil kung preno ka ng preno dahil sa tulin mo maghihinit yung mga preno mo, hindi yan kakagat. Ganda, no? Pahinto nga tayo sandali. Okay, napakaganda, diba? Ito lang pasigan, no? Wow. Tara. Ayun, yung Taal, kitang kita rito, diba? Ayun, ayun, ito yung pinakamalapit na pwede ko ipakita sa inyo. Dito tayo sa gilid, dito muna tayo. Medyo delikado rito kasi kurbada, ingat tayo sa pagtawid-tawid. Ayun, diba? Tara na. Kapag sabi sa akin na pag automatic yung motor mo, meron doon engine brake na tinatawag. Kaya wala mo totoo yun. Kasi paano makapag engine brake sa automatic na motor? I-research ko nga, no? Kasi ang sabi nila kunyari pag pababa ka raw, pwede mo raw parang bigla mo pipigain yung gasolina, no? Tapos bigla raw mag-engine brake. Di ko alam kung totoo yun. Binibilis ang takbo kasi baka mamaya kakapreno kayo bigla mag-init, baka hindi kumagat, mahirap na. Grabe, yun, beach. Beach. Pag nakatabutan na lipa, mag-swimming na lang tayo. Dito na lang tayo matulog sa beach. Na tayo sa main road. Layo pa. 31 kilometers 1 and 15 minutes ago. Ingat tayo mga kaibigan. Di forget, malayo ang ating pupuntahan. Magmamabilis tayo ng todo. Alalahanin natin na meron tayong uuwian na pamilyang naghihintay, kaya kailangan palagi tayong mag-iingat mga kaibigan. Importante kung maaga ulit tayo makakarating, ang importante safe tayo makakauwi at makakarating sa ating pupuntahan. Ulo ko to si Waze, pinapakanan ako. Nung chinek ko yung pakanan niya papunta sa papalayo yun. Mabuti diniretso ko. Ngayon nung diniretso ko parang nag-reset yung Waze, no? Parang ngayon binigay niyo yung tamang direction. Yung pala dire-diretso pa rin. Loko-loko to si Waze talaga, Pasensya na mga kaibigan, kaya ako lang naman nasabi loko-loko si Waze kasi nagloloko talaga. Nagloloko si Waze Gusto kong padaanin sa maling direction. Ngayon nung idiniretso ko, yun, nagre-route siya. Yun nga, dire-diretso pa rin. Grabe yung nakita ko na sasakyan, naka-high na yung ilaw niya. Blinker na, naka-high pa, no? Kunyari, nasa likod mo siya, no? Tapos nakaganon siya sa likod mo. Di ba parang nakaka-intimidate. Sada rito, dire-diretso lang. Walang traffic, alam na yung... Di masyado madami yung sasakyan sa kalsada rito, nakakatuwa. Kaginito pa ako dire-diretso. Ito to, checkpoint. Wala. Ba't ganyan suot ng mga nila, no? Ito na yung S-Lex, yung makiling. So pinadiretso na tayo rito, diretso lang. Ninja 650, ayos. Mall and Market Tanawan, nasa Tanawan, Batangas pala tayo mga kaibigan. Na raw tayo rito. Sige, diretso.
Yan, diretso ka. Pwede ka tumawid. Dahan-dahan lang tayo. Hindi natin alam tong lugar na to. Martito, ganda. Parang sarap pasyalan to. Diba? Oh. Dito sa aking cellphone kasi hindi ko masyadong hinigpitan yung pagkaka-hold sa kanya, no? Kasi para tumatama dun sa sa screen protector, baka mabasag, baka alam mo na. Kaya binabatayan ko siya, baka mamaya biglang maalog, mahulog. Sada natin na puro pedestrian, puro traffic light. Kailangan palagi na sa preno, hindi yung puro piga ka ng piga, no? Hindi sila mag-a-adjust sa'yo, no? Tayo ang mag-a-adjust sa kalsada. So suriin natin mabuti yung kalsada, kung anong klaseng kalsada siya, kung marami bang matao ba, masasakyan, maraming pedestrian, marami nagtatawir, kung ano. So palagi tayo magiging mapag-obserba. Whoops, diba? Ulit-ulit na sinasabi na dapat tayo mag-iingat, kasi paalala yun sa mga viewers natin, paalala yun sa mga taong nanonood sa atin, at sa sarili ko na rin, kumbaga, para naaalala ko, no? Napapaalalahanan ko yung sarili ko na dapat ganito yung ginagawa natin, di ba? So kakabigay ko ng advice sa mga viewers ko, napapaalalahanan ko rin yung sarili ko na dapat ganito yung gagawin ko, di ba? Saka bakit hindi, no? Bakit hindi ko paulit-ulit sasabihin nyo sa aking vlog? Yun naman ang nararapat, di ba? No? Kasi alam nyo, ang buhay natin hiram lang yan, no? Hindi tayo immortal, kaya tayo mag-iingat. Hindi natin alam kung kailan, di ba? Kung kailan, kaya tayo mag-iingat. Ang motor nyo, Adventure X. So, yeah, ang ganda, no? Forma. Valkyrie rin siya. Ingay Malbar Batangas na yata ito parang Malbar na nga. Kasi may pinupuntahan din ako dito. Ganito yung kalsada, maluwag. Tapos ang daming pedestrian. Sa stoplight ko, naka-red pa rin. Tapos binubusin ako ng nasa likod ko, kasi yung mga ibang motor dumediretso. Ako hindi ako maalis. Sabi ko, ba't ako aalisin nakapula? Tinuro ko yung sabi, stoplight to nakapula, di talaga umaalis. Kasi sinabi ko, ikaw yung umabante. Dito mabiya ko, pinapaabante ko siya. Hindi ko aabante, pero kasi nakapula, baka mamaya may biglang tumawid na sasakyan, hindi yari tayo, di ba? Ano kaya yan? Trabaho ba yan? Ang trabaho. Mukhang shuttle sa trabaho doon sa Lima Technopark yata yun. Na pa ako nagpagaso sa Tagaytay, hindi pa nababawas yung loko. Yung gas meter ko full pa rin. Bawas man, no, maya kalahati agad yung nabawas, no. Ang talaga ng tunog ng CF mo to, no. Ang lutong, saka parang parang tunog lata siya. Lumagpas tayo. Okay, lumagpas tayo mga kaibigan. O kakaliwa na tayo rito, pero dahan-dahan lang kasi daming sasakyan. Ay, walang traffic light. Nakakatakot. Ano na kayo lugar to? Idesya. Pero mukhang malapit-lapit na tayo Nung unang punta ko kasi roon, puro bukid, puro mga malalaking puno, puro malalaking mga mangga. Tapos walang masyadong yung kalsada sa kanila dati lupa talaga, walang semento, walang asfalto, kaya pag umulan doon talaga maputik. Talagang probinsya, no. Pero ngayon daw laki na rin ng pagbabago sa tagal ba naman na hindi na ako nakapunta, di ko na nasaksihan yung mga pagbabago doon sa lugar, doon sa ano bang pangalan ng lugar nila? Kayumanggi, doon sa Kayumanggi. Doon ako na-experience na talaga. Kakano na tayo. Doon ako na-experience ng una kong pakipagsayaw sa isang babae. Kasi uso doon yung mga sayawan pag tuwing piyesta. So yung mga babae talaga mga nakupo sa mga upuan nila sa gilid. Tapos kung gusto mo silang isayaw, lalapitan mo sila, tapos sasabihin mo, pwede ka bang may isayaw? Ganyan. So papayag sila, mababait naman sila. So doon yung first time na nakipagsayaw ako sa isang babae. Pero ang nakakatuwa ron is hindi sayaw na alam mo na yung dapat, di ba, getting to know you, yung sayaw na parang simple lang. Pero ang ginawa ko talaga break dance, kumbaga pinasiklaban ko yung partner ko. Nakala mo competition, nagko-compete kami dalawa, alam mo yun, kaya nakakahiya talaga. Pero ganun pa man, mabait naman yung nakakasayaw ko. Hanggang sa napagod na lang daw siya, sabi na, pahinga muna tayo, sabi niya ganun. Tapos yun, hanggang sa na-realize ko bakit ganun yung ginawa ko, kasi nakikita ko ibang mga nagsasayaw doon pag naika-partner silang babae. Simple lang naman yung kanilang mga dance moves. Pero yung ginawa ko, break dancing, no? Nakakahiya.
Pag naaalala ko, natatawa talaga ako. Pero ganyan pa man, maganda experience kasi syempre bata pa naman ako, di ba? Di ko pa naman talaga alam. So ito, kakaliwa tayo rito. Ito yung ano, may paunahin na natin yan. Lipa Medical Center. Paunahin na natin yan. So dito ay kakahanan na tayo. Wow, malapit na tayo, 4 kilometers na lang. Oh, kunting kembod na lang yan. Bigan at di ko matiis na alam nyo na, sumingit kasi napapagod na rin ako eh, no? Gusto kong makarating ng mas maaga kasi marami na naghihintay sa akin doon. Inaasahan nila na makapunta ako doon sa mga kamag-anak ko. Kaya eto, napapasingit na ako. Opya, hirap rough road. Oops. Rough road tayo, diba? Ayan o, sakit na ng puwet ko kaya napipilitan na ako magsumingit. Sana hindi tayo maplatan, pero meron naman silang tong gulong. Barangay 3, Barangay 3. Alright. Napapagod na ako. Ito, nakikita ko na yung simbahan ng Lipa. Ayun o, malaki simbahan ng Lipa. So kakanan tayo rito. Ay kati na naman ilong ko. Dami nakaharap sa mukha ko. Kati. Ayan. Ito na tayo. Kunti na lang. 2.4 kilometer. After so many pabisita ko na rin mga kamag-anak ko sa Lipa. Gusto kong bumisita dati kaso di ko alam kung naalala pa nila ako. Nahiya kasi ako eh. Baka mamaya yun nga, nalimutan nila ako. Pero yun nga, nahinday kasi ako nung isa kong tsuhin. Sabi niya, baka gusto ko rin bumisita minsan. Tagal ko na rin hindi nakabisita, so naalala pa nila ako. Mabuti naman. Di ko rin sila makakalimutan kasi ganda ng memorya ko rito eh, sa Batangas. Napakaganda ng memorya ko dito. Napakasaya ng mga bakasyon ko nun dito kasi ang dami ko na experience na dito lang na experience talaga. Na extreme. Naligo kami sa ilog. Tapos alam mo na yung ilog, pupunta mo pa sa bundok, akitin mo pa. Yun. Tapos ang lalim ng ilog na yun, grabe. Mabuti nga safe naman kami nakapaglangoy-langoy doon. At yun lang, doon ko lang yun na-experience. At marami pang iba na magagandang bagay nung kabataan ko. Kakaliwa na tayo rito. Malapit na tayo mga kaibigan. Malapit na tayo. Oops. Kasi talaga ito lupa lang talaga. Walang semento, tapos walang mga bahay. Kung kunyari may bahay ka rito, yung kapitbahay mo siguro mga kalating kilometro, ganun kalayo yung bahay, yung magiging kapitbahay mo. O hindi lang, siguro mga 100 meters, mga ganun. Ganun kalalayo yung mga bahay-bahay dito dati. Siguro mga mga year 1994, mga ganun yung mga taon na yan. Manggi Homes, diba? Dito na rin tayo sa wakas. Sa wakas nakarating din tayo. Kayo Manggi, Batangas. O diba? Ito yun, dito kami dati naglalakad papuntang Katedral ng Batangas. Nilalakad lang namin yun, napakalayo. Ayan, ang dami ng bahay. Dati wala nga bahay-bahay. Ito yung eskwelahan dati. Dito kami dati naglalaro. Ito kayo Manggi Elementary School. Nakakatuwa. Nostalgic. Ito malapit na yung bahay ang lola ko. Hanapin natin. Ayun, magandang bahay. Ayun, dito. Ayan. Dito na ako. Tawagan ko lang yung tsuhin ko. Rito, may resort pa rito sa tapat. Ganda no? Oh ha? Ito yung bahay ng lolo ko dati. Tapos ito yung sa lolo ko. Yan. Laki ng pagbabago. Ngayon lang nakarating dito.